ganito, yung mga laging bumabati ko sa Duterte, lalo na kay Tatay Digong, lalo yung mga gustong magpa-impeach or magpapakulong di umano kay Tatay Diggs. Mahiya naman kayo, eh. Hindi nyo ba nakikita at di nyo ba i-ano natin ha? I-recall natin ang mga nagawa ni PRRT. Siya lang naman po ang kahit may pandemic, may war sa Marawi, at ang dami-daming mga projects na nagawa na hanggang ngayon nakikita natin, nakikita nyo dyan sa Pilipinas, nagagamit nyo, di ba? At si PRRD lang naman sa mga OFW na nakapagpagawa ng 10 years validity sa passport, 10 years sa license, kung ano-ano pa. Tsaka siya lang naman po ang naglilinis sa mga sa mga drug addict sa tinatawag niyang war on drugs. Okay? Tsaka takot na takot ang mga korap na mga politiko na gumagawa ng mga karumaldumal o hindi naman karumaldumal, no? Nakakahiyang gawain na magnanakaw o nakawin ang pera ng mamamayan. Kasi takot sila kay PRD kasi may isang salita si Tatay Diggs. Isa pa. Tayo mga OFW, proud na proud tayo sa mga ibang lahi na tinitingala ang bansang Pilipinas dahil sa ating presidente na napakatapang talaga at may isang salita. Okay? Kung ano ang sinabi niya sa kanyang pangampanya, talagang ginagawa niya. Okay? Doon nga sa Mexico, 'di ba? Meron ngang nag-message doon, nag-post na kung pwede lang hiramin si presidente natin si Tatay Diggs sa kanilang bansa para malinis din ang mga drug addict doon. 'Di ba? 'Di ba nakaka-proud 'yun? Tapos nakakalimutan yung mga yaong mga congressman o politiko na proud sa ginawa sa war on drugs ni Tatay Diggs. Ngayon, bumabatikos na bumabaliktad ng mga mababait na mga politiko. O hindi lang politiko tayo, kahit mga normal na citizen. Na bumabaliktad na at bumabatikos pa. Sa bagay, yun lang namang bumabatikos ng mga normal na Pilipino. Yun lang namang natukhang family. Sure, sila lang naman yun. Kagaya kong ina, na OFW na isang ina, na nagiging drug addict yung anak ko, gusto ko yung war on drugs ni Tatay Diggs. Nakakalimutan nyo ha. Sa 6 years ni Tatay Diggs, wala man lang siyang nagawang mansyon o bumili ng bagong sasakyan. Kung ano siya, pumasok bilang presidente, lumabas o natapos yung termino niya, yun pa rin siya. Walang pagbabago, never siyang umaasinso dahil hindi siya kurap at hindi siya nagnanakaw. Na yan ang laging buhay binabati ko sa mga kalaban nila na magnanakaw daw si Tatay Diggs. Sangayon ba kayo dyan? Sa matitinong tao, no? Never makapagsalita kay Tatay Diggs na magnanakaw kasi alam natin kung ano ang nangyayari at ginawa ni Tatay Diggs sa kanyang termino. As a leader, as a good leader, as a best leader, sa bansang Pilipinas, siya lang naman ang pinaka-the best na presidente sa buong Pilipinas. At siya lang naman, 'di ba? Kahit na ang ibang bansa, kahit na ang ibang mga ibang bansa na nagsasabi talagang the best leader si Tatay Diggs. Tapos pag makabatikos kayo na si Tatay Diggs magnanakaw,
kriminal, mamamatay tao. Hello? Ang pinapatay lang naman niyang mga tao, yun ang mga kriminal. Yung mga tinutukhang niya, yung mga drug addict naman na lumalaban. Siyempre, kung ang mga kapulisan naman natin na mababait at matitino na hindi bayarang mga pulis, siyempre hindi naman pwedeng self-defense naman yun. Hindi naman pwedeng sila ang mapuputukan, sila ang mamatay. Siyempre, kung may baril yung mga drugista, siyempre, kailangan talagang paputukan ng mga pulis. Yun ang reality doon. Hindi yun na kusang papatayin na lang. Hindi yun. Kasi may batas po tayo. At in reality, my dear, fellow men, huwag niyong kalimutan lahat ng mga ginagawa ni Tatay Diggs, ni PRRD. Kahit sino man, saan man tayong lupalop makarating, bit-bit natin kung ano man ang nagawa at ginawa ni PRRD sa atin. Napakalaki, napakarami. Never natin makalimutan yun. Kasi nakatatak na yan sa utak at sa puso natin ang lahat-lahat na mga magagandang ginawa ni PRRD. At walang makakapantay doon kahit sino. Sa bagay, may qualified doon. May makakapantay at makakamas pa. Kundi si BP Sara, yung anak niya. Kaya I'm so excited, I'm so proud na sana na I pray to our God na sana maging presidente na si BP Sara para matapos na ang lahat. Para mayroong continuity kasi si BP, si PBBM, hindi naman niya, wala naman siyang isang salita, wala naman siyang ginawa. Kasi sinasabing continuation o continuity o build pa more. Diba? Kaya, kailangan natin si BP Sara para magkaroon ng continuity sa mga ginawa ng tatay niya. Okay, para continuity din ang magandang buhay natin. Diba? At hindi na tayo mag-alangan sa buhay natin, sa seguridad natin sa bansa. Lalo tayo mga OFW na nandun ang mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi sila safe ngayon. Kung makabalik na ang mga Duterte, lalo na si BP Sara, sure ball talaga na maging safe na ulit ang bansa. Hindi lang sa seguridad natin, lalo na rin ang seguridad ng ating kaban ng bayan. Yung mga taxes natin, yung mga remittances natin, meron ng mangyayaring maganda, di ba? Kasi mawawalan ng lahat yung mga kurap. Kasi lahat ng may ibang mga tao na nakakalimot sa mga nagawa ni PRRD. Diyos ko, mahiya naman kayo sa balat nyo. Uy, nakakalimot kayo, nabagok ba kayo? O na amnesia ba kayo sa mga nagawa ni PRRD? Wag makabatikos kayo to the max. Wala kayong karapatan, no? Wala kayong utang na loob sa mga nagawa ni PRRD sa atin na inuunan niya tayo bago ang sarili niya. Diba? Tangayan ba kayo dyan? O magpabudol kayo ulit? Budol pa more. Basta ako ha. PRRD lang. 230 lang ang malakas, diba?